na di natin kalimutang mag-subscribe. Naranasan niyo na ba yung tinatawag na love at first sight? Yung bang unang kita niyo pa lang sa isang tao ay nakaramdam na kayo ng kakaiba, na para bang ang gusto mo ay palagi siyang makita. Katatapos niyo lang mag-usap ay gusto mo na naman siyang puntahan at kausapin. Yan ang aking naramdaman nang magbakasyon ako sa aking lolo Pablo sa Infanta, Quezon, nang makilala ko si Nelda, ang babaeng misteryosa. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Albert. Sa ngayon ay 50 years old na ako, subalit ang aking ikikwento sa inyo ay nangyari noong ako ay 20 years old pa lamang nang ako ay magbakasyon sa Infanta, Quezon. Isang karanasang hanggang ngayon ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan at siguro ay hindi ko na ito makakalimutan kailanman. Hindi naging maganda ang pasok sa akin ng buwan ng Pebrero. Ang buwan na ito ay buwan ng pag-ibig kasi nga ang February 14 ay araw ng mga puso. Pero para sa akin, ang buwan na ito ay buwan ng kabiguan, pagluha at pagdadalamhati. Paano nga ay nakipag-break ako sa aking nobya nang malaman ko na pinagtataksilan niya ako. Huling-huli ko siya na may kasamang ibang lalaki. Sobrang sama ng aking loob. Halos 2 taon din kasi kaming naging magkarelasyon at sa mga panahong yun ay ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting nobyo sa kanya. Pero nauwi pa rin sa wala ang lahat. Kaya naisip ko na magbakasyon na lang kina lolo sa Infanta, Quezon Province. Lo, magandang hapon po. Lo? Nandyan ba kayo sa loob? Lolo, nandito na po ako. Walang sumagot sa aking pagtawag. Naisip ko na baka merong pinuntahan si lolo. Pero nakabukas naman ang tarangkahan ng bakod. Kaya pumasok na ako at lumapit ako sa bahay. Kumatok ako sa pintuan. Pero wala pa rin sumasagot. Tahimik ang paligid kaya naman naupo na lang ako sa harapan ng pintuan. Nang mapasandal ako sa pintuan ay bumakasyon kaya naman napahiga ako at nagulat dahil hindi naman pala yun nakalak. Kaya pumasok na ako sa loob ng bahay. Nalaman ko na wala si Lolo Pablo kaya tumuloy na ako sa loob. Inilagay ko sa upuang naroon ang aking bag. Nang maghubad ako ng sapatos at jacket, ay nakaramdam ako ng init kaya naman naisipan ko ang maligo. Ay, mabuti pang lugar na ito. Wala pa rin pagbabago. Kagaya ng dati, ay maliligo ako sa balon na malapit sa batis. Sakto, dahil papadilim na, malamig ng tubig sa balon. Tsak na mapapreskohan na ako. Nang makarating ako sa balon ay meron akong nakita na isang magandang babae. Na halos kasing edad ko pa lang din. Tansya ko ay nasa 22 anyos pa lang din siya. At sa una pa lang naming pagkikita, ay nakaramdam na ako ng kakaibang pakiramdam. Ang lakas ng tibok ng aking puso. Hindi ako kumurap. Habang nakatingin sa babaeng nakatayo sa tabi ng balon, napakaganda niya. Nakasuot siya ng puting bestida. Katatapos lang din niyang maligo. Nang mapansin niya na may dala akong timba, ay ngumiti siya sa akin. Sasalo ka ba ng tubig sa balon? Oo, sana eh. Naiinitan kasi ako. Gusto ko maligo. Sige, sumalo ka na ng tubig. Tapos naman na ako eh. Teka,
Parang ngayon lang kita nakita. Hindi ka taga rito, no? Ha? Oo, kadarating ko lang dito. Diyan ako tumutuloy kay Lolo Pablo. Siya nga pala, ako si Albert. Kaya pala ngayon lang kita nakita. Ako naman si Nilda. Ang ganda ng pangalan mo kasing ganda mo. Bolero ka pala. Baka maniwala ako niyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siya nga pala, Nilda. Saan dito ang bahay ninyo? Kapag sinabi ko sa'yo kung nasaan ang bahay namin, ang isusunod mong tatanungin ay kung pwede ka bang pumasyal sa amin. Tapos manliligaw ka. Tapos, paiibigin mo ko. Tapos, kapag mahal na kita, ay iiwanan mo din ako. Kagaya ng iba, na matapos ako magtiwala, ay iniwanan lang ako basta at hindi na nagpakita. Grabe ka naman. Kukunti pa lang yung tinatanong ko eh. Ang dami mo na agad sagot. Parang may pinagdadaanan ka ah. Meron talaga. Meron kasing isang lalaki na pinaibig ako. Tapos, nang mahulog ang loob ko sa kanya at ibigay ang tamis ng unang halik, hindi na nagpakita. Akala ko nga kanina ikaw yun eh. Hindi pala. Nako, tanga ang lalaki na yon. Kung ako minahal mo, hindi kita iiwanan. Napatawa lang si Nelda sa aking sinabi. Kaya naman itinuong ko na lang ang pansin ko sa balon. Hinata ko ang lubid na naroon para makasalok ng tubig at isinaling ko na sa timba. Nang lingunin ko si Nelda, ay wala na siya. Hindi ko na balayang umalis na pala siya. Bagkos ay isang lalaking mag-iigib din ang nakita kong paparating. Naisip ko na baka nahiya si Nelda kaya hindi na nakapagpaalam na aalis na siya. Kaya napakamot na lang ako ng aking ulo. Nang hindi ko na siya makita sa paligid, itinuloy ko na ang paliligo. Pero paminsan-minsan ay lumilingon ako sa paligid sa pagbabaka sakaling bumalik si Nelda at makita kong muli. Pero natapos na akong maligo, ay hindi ko na muling nakita si Nelda. Kaya naman nilagyan ko na ulit ng tubig ang dala kong timba. Tapos ay binuhat yun pabalik sa bahay ni Lolo Pablo. Eksakto naman dahil naando na si Lolo Pablo. Nagtataka ako kung kanino itong bag at ang mga nakakalat na damit dito. Sa'yo pala. Hindi ko inaasahan na darating ka. Pasensya na po kayo, Lolo Pablo. Biglaan ang pag-uwi ko dito kaya hindi ako nakapagsabi sa inyo. Nako. Parang alam ko na ang dahilan kung bakit nandito ka na naman. Nag-away na naman ba kayo ng inay mo? Nako, hindi po, Lolo. May iba pong dahilan kaya umuwi ako dito para magbakasyon. Ganun ba? Akala ko ay yun na naman ang dahilan. Mabuti naman at kapag mayroon kang problema, hindi ito ka na lang pumupunta. Para hindi nag-aalala ang mga magulang mo. Oo po. Nagpaalam po ako kay inay. Sinabi ko na dito na lang muna ako magpapalipas ng sama ng aking loob. Siya nga pala, Lolo. Saan ba kayo nagpunta? At wala kayo dito kanina? Abay, galing ako sa lamay. Doon sa kababata mong si Ricardo. Natanggalan ako kasi kinausap ko pa siya ng mabuti. Sino pong namatay? Kina Ricardo, Lolo Pablo? Yung kanyang nobya. Abay, 2 linggo nang patay yung babae. Ay ayaw pa rin niyang ipalibing. Parang nasisiraan na yata ng ulo. Kasi daw ay papakasalan niya pa yung patay. Patay na yung nobya niya. Ay saradong-sarado ang kabaong kasi ay ilang linggo na nga na nakaburol. Ganun po ba? Baka naman po kasi mahal na mahal niya ng sobra yung babae. Kaya ganun. Kahit na nga mahal na mahal niya yun, kung wala nang buhay yung babae, dapat ay pumayag na siyang ipalibing. At nang makapagpahinga na rin yung kaluluwa niyon.
Isa pa ay wala nang naglalamay. Kasi matagal na nga nang naka-stock ang kabaong. Natatakot ang mga taga rito na baka may kumalat na mikrobyo galing doon sa bangkay. Hayaan niyo po. At kapag nakapagpahinga na ako, kakausapin ko si Ricardo at kukumbinsihin ko na ipalibing na niya yung nobya niya. Mabuti pa nga. Baka kapag ikaw ang kumausap ay makinig sa iyo. Siya nga pala, Lolo Pablo. May kilala po ba kayong Nilda? Maganda po siyang babae. Dalaga pa ba siya? Nilda? Ay, teka lang. Ay, naku, apo. Sa dami na ng mga tao na katara dito, hindi ko na nakikilala, di ba? Lalo na yung mga kailan lang lumipat dito. Bakit mo naman naitanong? Kasi po, Lolo Pablo, mayroon akong nakilala na isang babae habang naliligo ako kanina sa balon. Nilda daw po yung pangalan niya. Hindi ko naman kasi nalaman kung saan ang bahay niya. Kung naliligo siya sa balon, ay tsak na hindi lalayo doon ang bahay niya. Tsak na taga-roon lang din yon. Tama kayo, Lolo Pablo. Tsak na malapit lang doon ang bahay niya. Hanapin ko na lang bukas ang bahay niya. Mukhang interesado ka sa babaeng yun, ha? Ingat ka lang nga po, ha? Baka kasi maparis ka doon sa nobya ni Ricardo. Mamatay ka nang wala sa oras. Bakit, Lolo? Ano po bang ikinamatay ng nobya ni Ricardo? Ayon sa bulong-bulungan ay namatay yon nang malason sa halik ng dayong lalaki dito. Pinagtaksilan niya si Ricardo. Ganun pa man ay mahal pa rin siya ni Ricardo sa kabila ng lahat. Nakakatakot naman palang pagkamatay ng babaeng yon. Pero sa isang banda, ang mga taksil na kagaya niya ay dapat lang talagang ganun. Halos parehas lang kami ng kapalaran ni Ricardo eh. Pinagtaksilan din ako ng nobya ko. Ang pagkakaiba lang, buhay pang nobya kong taksil. Ay siya, tama na yan. Baka kung saan pa mapunta ang usapan natin. Mag-miss ka na at kumain na tayo. Nakaluto na ako bago pa ako umalis kanina. Napabuntong hininga na lang ako tapos ay kinuha ko na ang aking mga damit. Nagpunta ko sa isang kwarto na naroon. Nagbihis ako ng damit at muling lumabas ng kwarto. Sabay na kami kumain ni Lolo Pablo. Kinabukasan, ang balon ang una kong pinuntahan. Meron naman akong inabutan doon na nagsasalok ng tubig, mga babae at bata. Pero hindi ko nakita si Nelda. Kaya naman naglakad-lakad ako sa kalsada habang tinatanaw ang mga taong aking nasasalubong. Ewan ko, pero parang si Nelda lang ang gustong makita ng aking mga mata. Pero bigo ako na makita siya hanggang sa mapadan ako sa bahay ni Ricardo. At makita ko na tama nga si Lolo Pablo. May nakaburol pa doon. Magandang umaga, pare. Ikaw pala, Albert. Tumuloy ka. Kadarating ko lang kahapon. At nabalitaan ko nga mula kay Lolo Pablo na mayroong patay dito sa inyo. Oo. Ang nobya ko. Namatay siya. May 2 linggo na nakararaan. Ganun na pala katagal? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin siya ipinalilibing? Baka bumaho na yung bangkay niya. Hindi pwede, pare. Kasi paulit-ulit siyang nagpapakita sa aking panaginip. Magbabalik daw siya. Kaya huwag kong ipalilibing ang kanyang bangkay. Kaya umaasa ako na mabubuhay siyang muli at magbabalik sa aking piling. Pare, alam kong masakit tanggapin ang katotohanan. Lalo pa nga at mahal na mahal natin ang taong nawala. Pero kailangan nating maging matapang para harapin ang pagsubok na ito sa ating buhay. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Dapat maihatid na siya sa huling hantungan kasi nga patay na siya. Pare, kagaya ng aking sinabi, ilang ulit ko na siyang napapanaginipan. Sinabi niyang babalik siya. Kaya kahit ano ang mangyari, ay hindi ko siya pinilibing.
Pare, bawal i-standby ng matagal ang isang bangkay. Baka magreklamo ng mga kapitbahay mo kapag nangamoy na yan dito. Hindi mo ba napapansin na wala nang nakikiramay sa'yo? Pero hindi pa naman siya nangangamoy pare. Isa pa ay isinara ko nga ang kabaong eh. At saka wala akong pakialam kung hindi na nila ako damayan. Basta ako, hindi ko ipalilibing si Parisa. Kasi mahal na mahal ko siya. Lumapit ako sa kabaong. Akma ko sanang bubuksan yun pero pinigilan ako ni Ricardo. Niyakap niya ang kabaong at parang bata na umiyak. Parang ayaw niyang ipakita sa akin ang nasa loob ng kabaong. Kaya naman, muli akong natigilan. Huwag mo nang tingnan pare. Namatay siya sa lason kaya hindi maganda ang mukha niya. Kaya mula pa nang iburol siya, ay nakasara na ang kabaong niya. Oh, sige pare, hindi ko natitingnan. Sana ay makinig ka sa akin. Ang mga patay ay dapat inililibing. Sige pare, pag-iisipan ko yung mga sinabi mo. Nang lumabas ako ng bahay ni na Ricardo, ay nakita ko ang mga taong nasa paligid nila na lahat ay sa akin nakatingin. Nagbubulungan ang mga ito na parang mga tsismoso at tsismosa. Alam ko na si Ricardo ang pinag-uusapan nila dahil makikita sa mga mukha nila ang pagkainis. Nang madaanan ko nga ang mga kababaihang nag-uusap, ay natya ko na tama ang aking hinala. Nagagalit na nga sila kay Ricardo dahil sa inistak doon ang bangkay. Muli akong naglakad-lakad sa pagbabakasakali na muling makita si Nelda. Pero hindi ko na talaga siya nakita. Kaya naman, nang mapagawi ako sa ilog ay naupo ako sa malaking bato na naroon habang pinagmamasdan ang malinaw na tubig na umaagos doon. Parang ang lalim ng iniisip mo Malaki bang problema mo? Nilda, ikaw nga. Mabuti naman na nakita kitang muli. Bakit parang gulat na gulat ka nang makita mo ko? Kasi naman hindi ko inaasahan na makikita kita ulit. Kahapon kausap kita. Nalingit lang ako saglit. Umalis ka na. Kasi naman manipis ang suot kong damit kahapon. Nabasa ng tubig kaya bakat na bakat ang katawan ko. May lalaking dumating kaya nahiya ako at agad na umalis. Yun nga din ang naisip ko kahapon eh. Kaya bigla kang nawala. Teka, saan ba ditong bahay mo? Huwag mo nang alamin. Baka puntahan mo pa ako. Istrikto ang mga magulang ko. Ayaw nila na may nanliligaw sa akin. Bata pa daw ako. Matapang pa naman ang itay ko. Nang hahabulyo ng itak. Ganun ba? Nakakatakot nga pala kung ganun. Siya nga pala. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo kanina nang makita kita? Meron ka bang problema? Hindi ako. Yung aking kaibigan ang malaki ang problema. Si Ricardo. Matagal nang nakaburo lang patay niyang nobya, pero ayaw niya pa rin ipalibing. Sabi niya, nagpapakita raw sa kanyang panaginip yung nobya niya. At sinabi daw na wag nang ilibing kasi magbabalik. Natatakot ako para sa kanya eh. Kasi nagagalit ng mga kapitbahay niya. Ay, oo. Kilala ko siya. Pwede mo naman siyang tulungan sa problemang yun kung ayaw niyang ipalibing ang nobya niya. Paano? May alam ka bang paraan? Oo. Ilayo niya sa mga tao. Ilagay niya yung kabaong ng nobya niya sa isang lugar na malayo sa mga tao. Nang sa ganun, ay magawa niya ang gusto niya. Oo nga no. Parang maganda yung sinabi mo. Pero, para hindi siya pag-isipan ng masama, ay ipakita niya na inililibing na talaga niya yung nobya niya. Basta ganun. Kayo nang bahalang umisip ng paraan para maging maayos ang lahat. Tama ka nga. Sa ganoong paraan, ay hindi na mag-iisip ng kung ano-ano mga kapitbahay niya. O sige na, aalis na ako. Parang naririnig ko ng sipol ni Itay.
Baka mapagalitan ako kung hindi kagad ako uuwi. Hindi ko na napigilan si Nelda. Tumakbo na agad siya papalayo sa akin. Noong ko lang napansin na nakapaalang pala siya. Napatawa ako dahil kahit maraming bato sa ilog at matatalas ang iba doon pero parang hindi man lang nasasaktan si Nelda. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa aking mga mata. Tumayo ako at umalis na din sa lugar na yon. Natutuwa ako kasi ay parang nakumpleto na ang aking maghapon. Kasi ay nakita ko na ang aking hinahanap. Bumalik ako sa bahay ni Lolo Pablo. Saan po kayo pupunta, Lolo Pablo? Kina Ricardo, halika nga, samahan mo ako. May nagsumbong dito na nagkakagulo na daw doon ngayon. Nagagalit na kasi ang mga kapitbahay niya. Ganun po ba? O sige po, tayo na at sasamahan ko kayo. Nagmamadali nga kami ni Lolo Pablo na nagpunta sa bahay ni na Ricardo. At nang makarating nga kami doon ay nakita namin ang mga nagkakagulong tao. Nagagalit ang mga ito. Para na silang mga realista na nag-ipon-ipon sa harapan ng bahay ni Ricardo habang isinisigaw na ipalibing na ni Ricardo ang nakaburol doon kasi matagal na yung patay. Nang makita naman ng mga taga-roon si Lolo Pablo ay medyo kumalma ang mga ito bilang paggalang dahil isa si Lolo Pablo sa pinakamatagal na at pinakamatanda na sa lugar na yon. Mga kasama, bigyan pa natin ng konting panahon si Ricardo. Konting pag-unawa pa. Sa tingin ko ay talagang hindi lang niya matanggap ang nangyari. Kinausap ko na po si Ricardo kanina. Susubukan ko po na kausapin ulit ngayon. Sana'y mapapayag ko na siya. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Kausapin mo na si Ricardo. Pumasok nga ako sa loob ng bahay ni Ricardo at kinausap ko siya. Sinabi ko kay Ricardo ang plano ko base na din sa paraang sinabi sa akin ni Nelda. Dahil doon ay napapayag ko si Ricardo. Pero meron siyang isang kahilingan na bago ilibing si Marisa ay ikasal na muna sila. Kaya naman nang sinabi ko kay Lolo Pablo ang gustong mangyari ni Ricardo ay ipinasundo niya ang pare sa parokya. At makalipas ang halos isang oras ay dumating na ang pare. Nang pagkakataon naman na yun ay nakasuot na ng barong si Ricardo at ikinasal na sila ng nobya niyang si Marisa. Pare, ngayong naikasal na kayo, oras na para dalhin na natin siya sa sementeryo. Sabi ng mga taga rito, ay matagal na raw na nakahanda yung hukay na paglilibingan ni Marisa. Sige pare, payag na akong ilibing siya. Sige pare, sasabihan ko ng mga kalalakihan sa labas ng bahay para makatulong natin sa pagbubuhat ng kabaong. Maraming salamat. At nakinig ka sa amin, Ricardo. Opo, Lolo Pablo. Siguro nga po ay panahon na para ihatid siya sa huling hantungan. Masakit pero kailangan pong tanggapin ang nangyari. Bahagi ng buhay ng tao. Ang pagsilang at paglisan sa mundong ito. Lahat tayo ay dadaan sa ganyan. Iba't ibang paraan at panahon lamang. Opo, Lolo Pablo. Pasensya na po kayo kung nakapagdulot ako ng kaguluhan sa ating lugar. Mahal na mahal ko po si Marisa. Kaya halos ayaw ko na siyang pagkawalan kahit patay na siya. Tinapik ni Lolo Pablo ang balikat ni Ricardo para palakasin ang kalooban yon. Di naman nagtagala ay pumasok na sa loob ng bahay ang mga kalalakihan at pinagtulungan ang buhati ng kabaong palabas ng bahay. At nang mailabas at isakay na sa isang kariton na naroon na hinahatak ng isang kalabaw. Sumakay din sa kariton si Ricardo
para alalayan ang kabaong. Ako naman, si Lolo Pablo at iba pa ay naglakad patungo sa sementeryo, kasunod ng kalabaw na humihila sa kariton. Makalipas pa ang halos 1 oras ay nakarating na kami sa sementeryo. Pinagtulungan din ng mga kalalakihan na maibaba sa kariton ang kabaong at mailagay sa nakahandang hukay na naroon. Magpaalam ka na sa kanya, pare. Oo, pare. Nasaan na yung mga bulaklak? Ito, Ricardo. Ihulog mo na din sa ukay ang mga bulaklak nang matamunan na siya. Opo, Lolo Pablo. Lahat nga ng bulaklak na dala namin galing sa bahay ni Ricardo ay inihulog namin sa hukay. Bumagsak sa ibabaw ng kabaong ni Marisa. Kaya naman muling napaiyak si Ricardo at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Marisa. Matapos noon ay sinimulan na namin tabunan ng lupa ang kabaong ni Marisa. Makalipas pa ang ilang sandali, ay ganap nang natabunan ang kabaong. Sa ibabaw ng lupa ay itinarak ni Ricardo ang isang krus. Isa-isa na nag-alisa ng mga taong nakipaglibing. Makikita sa mukha ng mga ito ang katuwaan na parabang nabunutan ng tinik sa lalamunan dahil natapos na ang problema nila sa aking kaibigan. Tayo na, pare. Umuwi na tayo. Pare, yung sinabi mo sa akin na plano ha, kailangan ko ng tulong mo. Oo, pare. Hindi ko yun nakakalimutan. Huwag ka maingay. Baka may ibang makarinig sa ating mga plano. Sa ngayon ay pansamantalang tayong umuwi para walang mag-isip sa iyo ng masama. Sige pare, tayo na. Hihintayin kita mamayang gabi ha? Oo, pare. Tayo na. Nakukulitan ako kay Ricardo dahil paulit-ulit siya na parang bata. Kagad ko na siyang hinatak papalayo sa lugar na yon. Tiniyak ko na makakauwi siya ng maayos. Alam ko na ilang linggo na siyang puyat at pagod kaya nang makarating kami sa bahay niya ay sinabi ko na magpahinga na muna siya. Sumunod naman sa akin si Ricardo. Kaya naman nang makatulog na siya ay umalis na kami ni Lolo Pablo. Umuwi na din kami. Kagad na nakatulog si Lolo Pablo nang makarating kami sa bahay niya. Nakalimutan na nga na hindi pa pala kumakain ang hapunan. Naupo naman ako sa upuan malapit sa bintana. Hindi pa ako maaring matulog dahil meron pa kaming usapan ni Ricardo. Nang sumapit nga ang 12:00 ng gabi, ay muli kong sinilip si Lolo Pablo. Nakita ko na mahimbing na ang tulog niya, kaya naman maingat akong lumabas ng bahay. Nagpunta ko sa bahay ni na Ricardo. Nalaman ko na wala na siya doon, kaya naman kahit madilim ay nagtungo ako sa sementeryo at nakita ko na naroon na nga si Ricardo. Bakit di mo ko hintay? Kala ko kasi hindi ka na darating eh. Kaya nauna na ako dito. Sinimulan ko ng hukayin ang kabaong ni Marisa. Sige, kailangan nating makuha ang kabaong niya bago sumikat ang araw para hindi na malaman ng mga taga rito kung saan natin dadalhin ang kabaong na yan. Oo, tama ka pare. Kailangan din na maibalik dito ang mga lupa at maibalik sa dati para manatili sa paniniwala nila. Nandito pa rin nakalibing si Marisa. Kinuha ko ang isang pala at tinulungan ko si Ricardo sa paghuhukay. Kahit napapagod na kaming dalawa ay patuloy ang ginawa naming paghukay sa kabaong ni Marisa dahil sasamantalahin namin ang dilim ng gabi para maitago ang aming gagawin. Tanging ang liwanag ng buwan ang naging tanglaw namin sa aming mga ginagawa. Hanggang sa maabot nga namin ang kabaong ni Marisa, lalo na naming binilisan ang paghuhukay hanggang sa maiahaw na namin sa hukay ang kabaong.
Napakabigat noon, pero dahil desperado na kami, ay nagawa namin maiahon yon at maisakay sa kariton na naroroon. Pare, ibalik na ulit natin sa hukay ang mga lupa para walang makahalata na wala na rito si Marisa sa hukay na ito. Tama ka pare, dalian natin. 3:00 na ng umaga. May naisip ka na ba kung saang lugar natin dadalhin si Marisa? Oo, dun sa bundok. May lumang bahay doon ha, matagal lang abandonado. Wala na nakatira doon ha, at wala na din gaanong tao na pumupunta doon. Doon ko itatago ang bangkay niya. Doon ay wala na makikialam sa amin. Mabuti naman kung ganon. Sige, pagkatapos ito, ay umalis na tayo at umahon sa bundok. Minadali na nga namin ang pagbabalik ng mga lupa sa hukay. At makalipas ng mahabang oras ay naibalik namin yun sa dati. Inakay na namin ang kalabaw na hatak ang kariton kung saan nakasakay ang kabaong ni Marisa. Umakyat kami sa bundok. Noon ako kinilabutan nang marinig ko ang nakakatakot na huni ng mga paniki at panggabing ibon sa gubat. Saka ko naisip na patay nga pala ang dala namin. Kaya nawala na ako ng kibo habang umaakyat kami sa bundok. Nang sulyapan ko naman si Ricardo ay parang baliwala lang sa kanya ang nadaraanan namin dahil nakikita ko na masaya siya sa nangyayari. At makalipas nga ng mahabang oras ay nakarating kami sa bundok. Sa abandonadong malaking gusali doon, magkatulong kami ni Ricardo na binuhat at ipinasok doon ang kabaong. Inilagay sa ikalawang palapag. Maraming salamat pare. Ngayon ay matatahimik na kami ni Marisa sa lugar na ito. Malayo na sa mga kapitbahay. Wala nang makikialam. Hindi ko alam kung bakit sinuportahan kita sa kalukuhan mong ito pare. Pero natutuwa ako kasi masaya ka na. Makakabawi din ako sa iyo pagdating ng oras pare. Sige na, kailangan ko nang makauwi sa amin bago sumikat ang araw. Hindi alam ni Lolo Pablo na umalis ako eh. Sige pare, mag-ingat ka ha. Salamat ulit. Nang makalabas ako sa lumang bahay na yon ay nagmamadali kong tinahak ang daan pababa ng bundok. Muli ay narinig ko ang huni ng mga paniki at panggabing ibon. Mas lalo akong nakadama ng takot ngayon kasi nga ay nag-iisa na lang ako pababa ng bundok. Mabilis ang ginawa kong paglakad habang panay ang lingon ko sa paligid. Di nagtagal ay parang biglang tumilim. May tumakip sa liwanag ng buwan. Saglit lang at nagliwanag ulit. Saglit akong tumigil at tumingala. Parang nakita ko na merong malaking bayakan na lumilipad na dahilan kung bakit saglit na natakpan ang liwanag ng buwan. Muli kong itinuloy ang mabilis na paglakad. Sinalubong na para ko ng malakas na hangin kaya naman muli akong napatigil sa paglalakad. Pakiramdam ko kasi ay merong nakatingin sa akin. May tao ba dyan? Paring Ricardo? Ikaw ba yan? Sinundan mo ba ako? Pare naman, wag mo naman akong takutin. Pero walang tumugon sa aking mga tanong. Kaya naman marahan akong lumapit sa malaking puno kasi pakiramdam ko ay doon nakatayo ang kanina pa nakatingin sa akin. Pero wala akong nakita kaya naman tumakbo ako papalayo sa puno na yon. Pero pakiramdam ko ay kasunod ko ang malamig na hangin nararamdaman ko kanina. Kaya naman nang hinihingal na ako katatakbo ay muli akong tumigil. Lumingon ako sa likod. Naramdaman ko na merong kumilos sa dilim. Nang tingnan ko ng mabuti, ay meron akong nakita na dalawang nagbabagang mga mata kung kaya napaatras ako.
Tapos ay muling tumakbo pero sumalubong sa akin ang isang malaking pusa. Tumalon sa dibdib ko. Nanay ko po! Layuan mo ako! Hindi ako masarap! Lumayo ka sa akin! Layo! Layo! Albert, hinahanap mo ba ako? Nasasabi ka bang makita ko? Sino ka? Magpakita ka sa akin! Nandito lang ako sa paligid. Kung gusto mo akong makita, magpapakita ako sa'yo. Sino ka nga? Lumabas ka! Mula sa dilim ay meron akong nakita na nakalutang. Akala ko ay kung ano lamang yun habang papalapit sa akin. Nang ilang metro na lamang ang layo nyon, ay naaninag ko mula sa liwanag ng buwan na isa palang kabaong na lumulutang sa hangin. Nang makalapit na yon sa akin ay tumigil yon. Biglang bumukas ang kabaong kaya naman sa takot ko ay napatakbo ako ng mabilis. Hindi ko na nagawa pang silipin kung sino ang laman yon. Pero alam ko, yun ang kabaong ni Marisa na dinala namin ni paring Ricardo sa malaking lumang bahay sa gubat. Naku po! Patawarin mo ako, Marisa. Kung hindi mo nagustuhan ang paraang sinabi ko kay paring Ricardo, hindi ko naman gusto na patuloy na magambala ang pamamahinga mo. Bakit ka tumatakbo? Natatakot ka ba sa akin? Hintayin mo ako. Tama na! Tigilan mo na ako! Patawarin mo ako! Mahina pa lang loob mo. Akala ko ay matapang ka. Tuwag ka rin pala. Dinig na dinig ko ang malakas sa pagtawa ng babae pero hindi ko na siya nilingon. Nagpatuloy ko sa pagtakbo pababa ng bundok. Sa sobrang takot ay hindi ko na iniinda ang mga gasgas at nagiging sugat ko gawa ng mga sanga ng puno na tumatama sa aking mga braso at katawan. Ang matatalas na talim naman ng dahon ng talahib ang humihiwa sa aking pisngi ay hindi ko na rin masyadong pinapansin ang kirot at hapdi. Ang mahalaga sa akin sa pagkakataong ito ay makalayo sa lumulutang na kabaong. Hanggang sa makalabas na nga ako ng kakahuyan. Tumakbo ako papauwi sa amin nang makita ko ang tarangkahan ng bahay ni Lolo Pablo ay kagad akong pumasok. Pagod na pagod akong naupo sa upuang nasa harapan ng bahay. Noong ko naramdaman na may kamay na humahawak sa aking balikat. Naku po! Ipatawarin niyo na po ako! Hindi na po ako ulit! Apo, bakit dito ka natulog sa labas? Naiinitan ka ba sa loob? Naku, Oh, Lolo Pablo? Di po pala yan. Ginulat niyo ako. sabi ko, bakit dito ka natulog sa labas ng bahay? Opo. Nakatulog na po pala ako dito. Nakalimutan ko nang pumasok sa loob ng bahay. Anong oras na po ba? Ay, aba, 5:30 na ng umaga. Pumasok ka na sa loob. Doon mo na ituloy ang pagtulog mo. Sige po, Lolo. Saan po ba kayo pupunta? Pupunta ako sa talipapa. Baka may mabili akong sariwang isda para maiulam natin mamaya. Sige po. Mag-iingat po kayo. Nakahinga ko ng maluwag nang makaalis na si Lolo Pablo. Mabuti na lang at naniwala siya sa pagsisinungaling ko na doon ako nakatulog sa labas ng bahay. Mapapagalitan talaga niya ako kapag nalaman niya ang ginawa namin ni Ricardo. Kaya naman, inilihim ko yun sa kanya. Pumasok ako sa loob ng bahay at nagpalit ako ng damit. Basang-basa na kasi yun sa pawis ko. Nung ko nakita ang marami kong mga sugat sa braso at mukha, nilagyan ko yun ng alkohol.
Ramdam ko ang matinding hapdi at kirot na dulot ng alkohol sa aking balat. Kaya naman muntik na naman akong mapasigaw. Nang lumipas na ang kirot na aking nararamdaman, ay humiga ako sa papag na naroon. Ilang sandali pa ay nakatulog na ako. Lumipas ang mahabang oras. Ginising ako ni Lolo Pablo. Alberta po, gumising ka na. 12:00 na ng tanghali. Kumain ka na. Mamaya mo na lang ulit ituloy ang pagtulog mo. Oo nga, Lolo. Napasarap ang pagtulog ko eh. Hindi ko na malayan, nakangali na pala. Teka muna po. Bakit ang dami mong sugat sa iyong mga braso at mukha? Parang kinal mo. Mga sugat ba ang sinabi niyo, Lolo? Nasaan po? Hala, kayo nga. Ang dami kong sugat sa mga braso ko. Ito ang salamin. Tingnan mo yung mukha mo. Ang dami mo rin sugat. Saan ka ba nagpunta kagabi? At nagkaganyan ka? Aba nakatulog lang ako dyan sa labas, Lolo. Hindi ba kayo pa nga ang gumising sa akin kanina? Hindi kaya pinaglaruan ka ng aswang kagabi? Hindi mo naramdaman kasi namanhid ang iyong katawan at sa mga kalmot at gasgas na yan, pinadaan niya ang matatalas niyang buhok para masipsip ang dugo mo. Lolo Pablo, may aswang po ba dito? Abay, meron. Katunayan ay meron siyang nabiktima kagabi. Natagpuan ang bangkay niya kanina lang, doon malapit sa paanan ng bundok. Ganyan din ang itsura niya. Puro sugat ang braso at mukha. Wala na siyang dugo nang matagpuan ng kanyang asawa. Ganun po ba? Nakakatakot naman pala dito. Kaya sa susunod, ay huwag ka nang matutulog sa labas. Baka maligaw dito ang aswang at ikaw naman ang mabiktima. Opo, Lolo. Hindi na po ako matutulog dun sa labas. Sige na, kumain ka na at baka lumamig pa ang sabaw ng sinigang na bangos. Nang makadulog na ako sa lamesa ay kagad akong kumain. Ngayon ko naramdaman ang gutom at pagod dahil sa nangyari kagabi. Tapos ay muli kong naalala ang lumulutang na kabaho. Naitanong ko sa aking sarili, may kaugnayan kaya yun sa babaeng natagpuan na biktima raw ng aswang? Iisa lang ang naisip ko na makasasagot sa aking katanungan. Si Ricardo. Pero naisip ko din na kung gusto kong makausap si Ricardo ay kailangan ko siyang balikan sa bundok. Ay nako, huwag na nga lang. Baka gabihin na naman ako sa pagbaba sa bundok. Delikado. Ayaw ko nang maranasan yung nangyari kagabi. May sinasabi ka ba po? Ay, wala po, Lolo. Sabi ko po, ang sarap nitong niluto niyong ulam. Mabubusog ako nito. Ay, oo naman. Talagang masarap ang isda kapag sariwa pa. Sige pa, kumain ka pa. Opo, kayo po. Tapos na po ba kayong kumain? Oo, tapos na ako kumain. Aalis muna ako ha, po. Sige po, Lolo. Mag-iingat po kayo. Hindi na ako lumabas sa maghapong yon dahil ang sakit ng aking katawan dahil sa mga nakuha kong sugat ng nakaraang gabi. Natulog lang ako matapos na kumain hanggang sa muling sumapit ang gabi. Matutulog na ako nang maramdaman ko na parang merong tao sa bintana na nakatingin sa akin. Kaya naman kaagad akong lumapit doon at sumbilip ako. Wala naman akong nakita na kahit ano. Kaya isinara ko ang bintana at nahiga ako sa papag. Nag-aagaw-antok na ako nang makarinig ako ng malakas na kalabog sa bubunga ng bahay. Kaya naman bumangon ako. Gising din pala si Lolo Pablo. Lolo Pablo, narinig niyo po ba yung kalabog sa bubunga natin? Oo, parang kakaiba yon. Mukhang ikaw ang dinadala mo. Palibhasa ay alam siguro na dayuhan ka dito. Kaya nga, Lolo
Kanina parang may nakasilip sa bintana. Kaya isinara ko na yun. Ano po kaya yun? Hindi ko tiyak kung ano yung bumagsak sa bubungan. Pero sa aking karanasan, aswang yan. Hindi ako nakakibo pero muli kong naalala yung lumulutang na kabaong na humahabol sa akin sa gubat. Iniisip ko na baka binabalikan niya ako ngayon. Kaya naman muli akong nakaramdam ng takot. Muli namin pinakiramdaman ng paligid. Tahimik na. Yung nasa bubungan ay parang umalis na din. Kaya naman natulog na kami ni Lolo Pablo. Pero kinabukasan ay nagising kami sa ingay ng mga taong nagkakagulo. Narinig ko na meron na namang biktima ng aswang kaya nagmamadali akong lumabas ng bahay para makiusyoso at nalaman ko na lalaki ang biktima. Puro kalmot din ang mukha at braso ng lalaki kaya naman sa takot ko ay umuwi agad ako. Noong ko naalala ang mga kwento ni Lolo Pablo. Lolo Pablo, hindi po ba dati nagkukwento kayo sa akin na sumasama kayo noong kabataan nyo sa pagtugis ng mga aswang? Oo, gaman. Doon kasi maraming mga gumagalang aswang. Akala ko nga ay naubos na sila. Meron pa palang mga natitira. Siguro ay mga bagong sibol na lahi ng mga aswang ang gumagala ngayon dito. Meron po ba kayong mga ginagamit na pangontra sa aswang? Gusto ko sana magkaroon ng ganun, Lolo. Kasi naisip ko na baka nga aswang ang may kagagawa ng mga gasgas sa mukha ko at braso. Tapos kagabi ay binisita niya ako. Hindi niya ako nakuha. Kaya yung lalaking napagbalingan niya. Oo, ikaw na muna ang magsuot nitong pagontra ko sa mga aswang. Itali mo yan sa baywang mo para hindi ka basta mapasa ilalim sa panghihipnotismo ng mga aswang. Hindi ka rin basta maapektuhan ng kamandag nila. Hiramin mo muna yan habang nandito ka. Pero ibabalik mo sa akin yan kapag uuwi ka na sa inyo. Naku, maraming salamat po, Lolo Pablo. Opo, ibabalik ko rin ito sa inyo. Nang makalis na si Lolo Pablo ay muli kong itinuloy ang pagkain ko. Matapos ay naligo ako at nagbihis. Naisip ko na muling hanapin si Nelda. Kaya naman nang makapagbihis na ako ay naglakad-lakad ulit ako. Pinuntahan ko yung mga lugar na una kong nakita si Nelda. Una ay sa balon, pero wala siya ron. Nagpunta din ako sa ilog. Wala ding palatandaan na galing siya doon kaya naman nagpatuloy ako sa paglalakad. Nang hindi ko pa rin siya makita, ay nagtatanong-tanong na ako sa mga taong nakakasalubong ko. Sinasabi ko sa kanila kung ano ang itsura ng babaeng hinahanap ko pero walang makapagtuturo sa akin. Kaya nang mapagod ako ay huminto ako sa ibabaw ng tulay. Matagal akong nakaupo doon. Habang nag-iisip, hindi ko na malayan ang mabilis na paglipas ng oras. 6:00 na pala ng hapon. Nilda? Nasaan ka na ba? Nilda? Ang ingay mo naman. Sigaw ka ng sigaw. Nilda, nakakagulat ka naman. Palagi ka na lang lumalabas ng hindi ko inaasahan. Kaya pala naamoy ko na ang bulaklak ng Dama di Noche. Nandito ka lang pala sa paligid ko. Ang hina pala ng pakiramdam mo, no? Kanina pa kita sinusundan, hindi mo ako napapansin. Nagtatanong ka pa nga sa mga tao kung kilala ko. Ikaw talaga. Kanina ka pa pala nakasunod sa akin. Hindi mo pa ako nilapitan kaagad para hindi na ako napagod. Bakit mo ba kasi ako hinahanap? Sigaw ka pa ng sigaw dito sa tulay. Baka isipin ng mga makakarinig sa'yo na sisiraan ka na ng bait. Wala namang bahay na malapit dito sa tulay. Kaya kahit sumigaw ako ng sumigaw, wala namang makakarinig. Sa bagay, puro puno ng saging at kakao yan ang nasa paligid mo, kaya walang makakarinig sa'yo. Ako lang. Sige. Gusto ko maging tapat ka sa akin.
Bakit palagi mo akong hinahanap? Sa totoo lang, hindi na ako natahimik. Mula nang makita kita sa balon, ikaw ang palaging hanap-hanap ng aking mga mata. Gusto ko na palaging ikaw ang aking nakakausap. Sa palagay ko ay love at first sight na ito? Totoo ba yan? Baka naman kagaya ka din ng ibang lalaki dyan na sa simula lang magpapakita ng pagmamahal pero mang-iiwan din. Ayoko pa naman sa lahat yung lalaking hindi tapat sa mga pangako niya. Nagsasabi ako ng totoo, Nilda. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, patutunayan ko sa'yo na totoo ang aking pag-ibig sa'yo. Gagawin mo ba ang lahat para sa akin? Gaano mo ba ako kamahal? Higit pa sa aking buhay, Nilda. Ngayon ko lang ulit naramdaman ito eh. Talagang mahal kita. Kung ganon, tinatanggap ko ng pag-ibig mo. Talaga? Ibig sabihin ay nobya na kita simula ngayon? Oo. Mula ngayon, ay magkasintahan na tayo. Huwag na huwag mong sisirain ang pagtitiwala ko sa iyo, ha? Niyakap ko si Nilda. Masayang masaya ako kasi nagkaroon ng katuparan ng pangarap ko na mapaibig siya. Hindi ako makapaniwala na ngayon ay nobya ko na siya. Ngayong nobya na kita, baka naman pwedeng makahingi kahit isang halik lang. Gusto mo ba ng matamis kong halik? Oo naman, kahit isa lang. Sige na, Nilda. Pahalik naman sa labi mo kahit isa lang. Kung gusto mo ng halik, bibigyan kita. Pero kailangan mo munang paghirapan. Habulin mo ako! Tuwang-tuwa si Nelda na tumakbo papalayo sa akin. Tumakbo siya sa sagingan kaya naman hinabol ko siya hanggang sa makita ko na pumasok sa kakahuyan si Nelda. Panay pa din ang malakas niyang pagtawa. Kaya naman sinundan ko siya sa kakahuyan. Nang makita ko na nagtago siya sa likuran ng malaking puno ng mangga, ay nagmamadali akong pinuntahan siya doon. Pero nang makarating ako doon, hindi ko nakita si Nelda. Bagkus ay nasa malayo na siya. Sinong hinahanap mo dyan? Nandito ako! Hoy, Albert! Aba! Ang bilis mo naman nakarating dyan! Hintayin mo ako, oy! Kung gusto mo ng halik, paghirapan mo! Habulin mo ako! Nandito ako! Puntahan mo ako dito! Sige! Humanda ka talaga kapag naabutan kita! Dalian mo kasi madilim na! Baka hanapin na ako ng tatay ko, ha? Kailangan ko nang umuwi! Bilisan mo na kasi! Patuloy kong hinabol si Nelda. Kaya nga lang ay talagang mabilis siyang tumakbo kahit nakapaa siya. Kaya naman napagod na ako sa kahahabol. Humiga ako sa damuhan na naroon. Nagkahabol ako ng hininga. Pakiramdam ko ay hindi na ako makahabol pa. Hanggang sa maramdaman ko na merong nakatayo sa aking ulunan. Kaya naman kagad kong hinawakan ang isang paanyon. Huli ka! Hindi ka na makakatakas! Pare? Bakit napunta ka dito? Sinong hindi makakatakas? Paring Ricardo? Pare, Ikaw pala. Bakit nandito ka rin? ayun na yung malaking luma at sirang bahay. Doon ako nakatira, di ba? Kasama ang nobya kong si Marisa. Ha? Oo nga no. Hindi ko namamalayan na karating na pala ako dito sa bundok. Sa kakahabol ko sa nobya ko. Meron ka ng nobya, pare? Oo pare. Si Nilda. Kakasagot lang niya sa akin eh. Naghahabulan nga kami. Hindi ko namalayan na karating na pala kami dito. Nasaan na siya? Pakilala mo naman ako, pare. Sige pare. Nilda! Mahal, nasaan ka na? Huwag na tayong maghabulan.
Pagod na ako eh. Nasaan ka na? Magpakita ka na! Ipapakilala kita sa aking kaibigan. Pero kahit anong tawag ko kay Nelda ay hindi na siya nagpakita sa amin ni Ricardo. Kaya naman, nagtatalo sa aking isipan ang pag-aalala at pag-isip sa pagiging misteryosa ni Nelda. Naisip ko na bakit ayaw niyang magpakita sa ibang tao? Bakit puro sa akin lang siya nagpapakita? Baka umuwi na siya pare. Sabi niya kasi sa akin, hahanapin na siya ng kanyang itay. Kaya kailangan niya nang umuwi. Ibig bang sabihin ay dito din sila nakatira pare? Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Bigla na lang siya sumusulpot na parang kabote. Kaya minsan ay nagugulat ako tapos bigla rin nawawala. Misteryosa din ang babae niyan pare. Siya nga pala pare, may itatanong ako sa'yo. Ano na nga ang kalagayan ngayon ng nobya mo? Ilang araw at gabi na rin kayo dito, di ba? Ayos lang pare. Tahimik na kami ni Marisa dito sa bundok. Noong ihatid kita rito, nung pauwi ako, may kabaong na humabol sa akin. Kamukha ng kabaong ng nobya mo. Inisip ko nga, nagalit sa akin. Kasi ako nagturo sa'yo ng ganito ang gawin. Pare, binentayan ko siya hanggang sumikat ang araw. Kaya natitiyak ko na hindi siya ang nakikita mo. Pare, naisip ko lang na matagal na siyang patay. Hindi magtatagal ay mabubulok siya at maagnas. Mabaho at magiging alabok. Kakaibang bangkay niya pare. Hindi siya nabubulok. Sa tingin ko nga ay para lamang siyang natutulog. Hindi siya nabubulok. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Ricardo. Kaya naman sumama ako sa kanya pagbalik niya sa lumang bahay kung saan naroon ang kabaong ni Marisa. Nang makarating kami doon ay nakita ko nga na naroon ang kabaong. Nakasara yun kaya inutusan ako ni Ricardo na silipin ko sa kabaong ang kanyang nobya para makita ko daw at mapatunayan sa aking sarili na hindi nabubulok ang bangkay ng nobya niya. Kaya naman kahit nag-aalinlangan ako ay iniangat ko ang takip ng kabaong ni Marisa. Halos sumabog ang dibdib ko nang makita ang itsura ni Marisa. Gulat na gulat ako. Hindi ngayon nabulok. Parang natutulog lang. Pero ang mas lalong nakapagbigay sa akin ng kilabot at pagtataka ay magkamukha sina Nelda at Marisa. Kaya naman kagad kong ibinaba ang takip ng kabaong at lumapit kay Ricardo. Pinagpapawisan ako ng malapot. Naisip ko na di kaya si Marisa at Nelda ay iisa lang? Oh, hindi ka na makapagsalita no? Hindi ka makapaniwala na totoo ang lahat ng aking sinabi sa'yo. Oo pare, totoo ngang sinabi mo. Kakaiba talaga siya. Parang nga lang siyang natutulog. At bukod doon, ay hindi rin siya bumabaho. Katunayan ay amoy siyang bulaklak ng Dama de Noche. Sige pare, aalis na ako. Ayaw ko magpaabot ng malalim na gabi dito eh. Sige pare, ako naman ang matutulog na din katabi ni Marisa. Nagtatalo ang aking isipan kung aalis na nga ba ako o mamamalagi ako ron. Hanggang sa maisip ko na meron nga palang ipinahiram sa akin si Lolo Pablo na pangontra sa aswang. Kaya naman kunwari ay nagpaalam ako kay Ricardo pero nagtago lang ako sa bunton ng mga bulok na yero na naroon sa di kalayuan kung saan natatanaw ko ang kabaong sa butas ng isang bulok na yero na pinagtataguan ko. At makalipas nga ang isang oras, nakatulog si Ricardo. Kasunod yun ay nakita ko ang pag-angat ng takip ng kabaong kung saan bumangon doon si Marisa. Pinagmasdan ni Marisa ang natutulog na si Ricardo. Tapos ay naalimpungatan si Ricardo. Marisa, mahal ko, totoo nga ang sinabi mo. Nabuhay ka, nagbalik ka na.
Oo naman. Nagbalik na ako, kagaya ng aking sinabi sa'yo. Mabuti na lang at sumunod sa akin sinabi ang kaibigan mo na palabasing inilibing na ako, pero huhukayin niyo ako at dadalhin sa lugar na kagaya nito. Oo, mahal ko. Sa lugar na ito ay walang makikialam sa atin. Wala namang kasing nakakaalam sa aming ginawa. Talagang mahal mo pa din ako, kahit na pinagtaksilan kita. Handa akong kalimutan ang lahat. Dahil mahal kita, Marisa. Handa akong magpaalipin sa iyo. Mahalin mo lang ako muli. Sige, kung yan ang gusto mo, para magkasama tayo habang buhay. Halika, halikan mo ko. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha ni Ricardo. Hindi naman ako gumagalaw habang nakasilip sa butas at pinanunood ang nangyayari. Takot na ang aking nararamdaman dahil hindi ko pa rin maisip na paanong nabuhay ang isang patay. Nabigyan niyo ko ng kasagutan nang makita kong halikan ni Ricardo si Marisa. Nang gumanti ng halik si Marisa ay nakita kong parang may buhay na kumilos sa buhok ni Marisa. Humaba yun ng sobra at tumusok sa katawan ni Ricardo na parang matatalim at matitigas na alambre. Naisip ko yung nabasa ko sa isang libro, ang mga aswang na may lahing mandarangkal at kubot ang kagaya ni Marisa. Inaakit ang lalaking bibiktimahin at gagamitin naman ang mahabang buhok sa pagpatay o kaya naman ay parang maisalin ang kamandag nila sa biktima. Anong ginagawa mo, mahal ko? Gusto mo akong paglingkuran habang buhay, di ba? Ibig sabihin, magagawa mo lang yun kung katulad na kita. Hindi. Huwag! Pero bigyan na si Marisa sa lahat ng ginagawang pagtanggi ni Ricardo. Patuloy na bumaon ang mga himaymay ng mahaba niyang buhok sa katawan ni Ricardo. Pumasok din ang mga buhok sa mga butas na katawan ni Ricardo kagaya ng bibig, ilong, tenga at mata. Kaya naman ilang sandali lang ay nawala na ng malay si Ricardo. Kaya naman dahan-dahan itong inihiga sa semento ni Marisa. Matulog ka muna, mahal ko. Dahil pagkising mo, ay kakaya na rin kita. Darating ang oras, kahit ang kaibigan mo, ay magiging kakaya na din natin. Hibang na hibang siya kay Nilda. Hindi niya alam na ako at si Nilda ay iisa. Nanginginig na ang katawan ko sa takot sa mga natuklasan ko pero sinikap ko na hindi gumawa ng ingay para hindi niya malaman na naroon pa din ako. Naisip ko na baka kaya hindi rin ako naramdaman ni Nelda o Marisa ay dahil hindi na rin sa pangontra sa mga aswang ang ipinahiram sa akin ni Lolo Pablo. Di nagtagal ay nakita kong umalis na si Marisa. Hindi ko naman magawang umalis sa aking pinagtataguan kasi iniisip ko na baka masukol niya ako. Kaya hihintayin ko na lang ang pagsikat ng araw. Nanatili ako sa likuran ng mga bulok na yero hanggang sa marinig ko ang pagtilaok ng manok. Nakita ko na nagbalik na si Marisa at humiga na sa kabaong. Nang sumikat na ang araw at tulog na ang dalawa, ay saka ko lumabas sa aking pinagtataguan at umuwi na sa bahay ni Lolo Pablo. Saan ka ba nagkali? Bakit hindi ka umuwi? Nag-aalala ako sa iyo. Nakakatakot ang nangyari sa akin, Lolo. Natatandaan niyo yung sinilda na ikinugkwento ko sa inyo? Oo, yung sinasabi mo na babaeng maganda na palagi mong hinahanap. Opo, siya nga po. Oh,
Hindi ko akalain na siya at si Marisa ay iisa. Sino Marisa? Yung nobya ba ni Ricardo na namatay ka? Oo, Lolo Pablo, siya nga po yun. Paano mangyayari yun? Hindi ba patay na yung si Marisa? Inilibing na natin siya, hindi ba? Tama kayo, Lolo. Pero hinukay namin siya at dinala sa bundok. Kaya pala hindi siya nabubulok at hindi bumabaho. Ay nabuhay pala siyang muli. Isa siyang aswang na may lahing kubot at mandarangkal. Kitang-kita ko nang mabuhay siya, Lolo Pablo. Kaya nga takot ako eh. Ay, Diyos ko, anong kalukuhan ang ginawa niyo? Binigyan niyo ng pagkakataong mabuhay ang isang salot. Siguradong siya ang gumagala at bumibiktima sa mga taong natagpo ang patay. Patawarin niyo po ako. Plano po lahat yun ni Nilda o ni Marisa. Ginamit niya ako para mapaniwala ang lahat na patay na siya. At sino man ang mabiktima niya ay hindi iisipin siya ang may kagagawan. Kasi nga nilimig na natin siya. At alam niyo ng lahat. Dahil nabulag ka sa pag-ibig mo sa Nilda o kay Marisa, kaya sinunod mo ang mga gusto niya. Natitiyak ko na hindi ka na niya titigilan kasi alam mo ang lihim niya. Anong mabuti nating gawin, Lolo? Nalilito na rin po ako eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Habang sikat pa ang araw ay kailangan natin silang balikan at tapusin. Mahihina ang mga kagaya niya kapag ganitong panahon. Sige, Lolo. Yun ang gagawin natin. Siguro ay damay na rin natin si Ricardo dahil alam ko nakagaya na din siya ni Marisa. Nakita ko nang isalin ni Marisa ang kamandag niya kay paring Ricardo. Noon din ay tinawag ni Lolo Pablo ang mga kapitbahay na kalalakihan at ipinaliwanag ang mga nangyari. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao nang malaman ang buong katotohanan tungkol kay Marisa at Ricardo. Pero sa huli ay nanaig pa din ang galit ng mga tao sa aswang. Nagkaisang lahat na umakyat sa bundok at patayin ang mga salot. Kaya sinamahan ko sila sa bundok. Pero hindi na namin inabutan si Ricardo sa lumang bahay sa ituktok ng bundok. Wala naman sila dito, Albert. Wala rin kahit anong bakaas na nagkuta sila rito. Pero dito po talaga namin dinala ang kabaong ni Marisa. Nandito pa nga yung yero eh, na pinagtaguan ko. Teka, nasaan na yung mga yero na nakasalansan dito? Bakit wala na din? Sigurado ka ba talaga na dito yun? Pinalughog na natin ang buong lugar. Wala naman sila. Hindi na ako makapangatawiran kay Lolo Pablo at sa mga taong kasama namin dahil narinig ko ang reklamo ng mga yun. Sabi ng iba ay nanloloko lang ako. Napagod lang daw sila pero wala namang nangyari sa pagpunta rito. Ang iba ay sinasabing nasisiraan ako ng ulo dahil kung ano-ano ang mga kwentong ginagawa ko pero wala namang ebidensya. Kaya naman, nang mag-alisa na ang mga taong kasama namin ay umalis na din kami ni Lolo Pablo at umuwi sa kanilang bahay. Lolo Pablo, maniwala kayo sa akin. Doon talaga namin dinala ang kabaong. Hindi ko lang alam kung paanong nangyari na wala sila doon. Hindi ko po kayo niloloko. Alam ko yun, Apo. Maaaring nalaman na ni na Marisa ang plano natin, kaya kagad silang umalis doon. Nilinis din nila ang lahat na ebidensya para lumabas na nagsisinungaling ka. Masama ito. Tiyak na sa nangyari ay tiyak na babalikan ka nila. Ano na pong susunod natin gagawin, Lolo Pablo? Kailangan mo nang umalis sa lugar na ito. Hindi ka na dapat magpaabot ng dilim dito. Delikado na para sa iyo. Pero paano po kayo, Lolo? Baka naman kayong pagbalingan niya. Kapag hindi niya ako nakita dito. Huwag mo akong intindihin, Apo. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. Ihanda mo na ang damit mo at umalis ka na. Sige po. Ibabalik ko na din sa inyo itong pangontra sa aswang. Dalhin mo na, Apo. Saka mo na lang ibalik sa akin yan.
nandito pa naman ang ita ko na nabindisyonan noong mahal na araw. Magagamit ko yun sakaling ako naman ang guluhin niya. Sige po, Lolo Pablo. Pumasok ako sa loob ng aking kwarto. Inilagay ko na sa bag ang aking mga damit. Tapos ay nagpalit ako at lumabas na ako sa aking kwarto. Sa pintuan ng bahay ay naroon si Lolo Pablo at naghihintay sa aking paglabas. Bakas ang lungkot sa mukha ni Lolo Pablo. Paano nga ay ilang araw pa lang ako namamalagi doon. Mag-iingat ka po. Opo, Lolo Pablo. Babalik po ako ulit dito kapag maayos ang lahat. Oo, sige na. Lumakad ka na. Huwag ka nang magpaabot ng dilim dito. Sige po. Nang makalabas ako ng bakuran ni Lolo Pablo ay nagmamadali akong naglakad dahil wala namang biyahe ng jeep doon. Kailangan ko pang lakarin ang terminal na nasa kabilang bahagi ng lugar na ito. Tuloy-tuloy akong naglakad hanggang sa makarating ako sa tuloy. Nagulat ako nang makita kong nakatayo sa gitna ng tuloy si Nelda o si Marisa. Bagay na ikinagulat ko. Aatras sana ako pero nang babalik ako ay nagulat ako nang makitang nasa harapan ko na si Marisa. Kasing bilis ng hangin na nakalapit siya sa akin. Saan ka pupunta? Bakit meron kang dalang bag? Aalis ka na ba sa lugar na to at iiwanan mo na ako? Nako, hindi Nilda. May lalakarin lang ako dyan sa kabilang baryo. Sinungaling! Aalis ka at hindi ka na babalik! Kagaya ka rin ng iba! Manloloko ka! Niloko mo din naman ako. Nagbanggap kang si Nilda. Ginamit mo ako sa mga plano mo. Ikaw at si Marisa pala ay iisa. Kung ganun, ay alam mo na palang katotohanan. Mabuti na lang pala at naging mautak ako. Bago pa kayo dumating, ay nakaalis na kami ni Ricardo. Nakalipat na kami ng kuta. Pabayaan mo na ako. Hindi naman naniwala mga tao sa aking kwento. Kaya mananatiling lihim ang tungkol sa inyo ni Ricardo. At paano ang pangako mo sa akin, Albert? Ang sabi mo ay hindi mo ko iiwan. Sabi mo ay mamahalin mo ko habang buhay. Hindi naman nagbabago yun, Hilda eh. Kaya lang... Kaya lang ay ano? Dahil isa akong aswang? Pwede naman na maging masaya tayo, Albert. Kahit ganitong kalagayan natin, magiging maligaya tayong dalawa. Pero paano si Ricardo? Mahal na mahal ka niya. Lahat gagawin niya para sa'yo. Hindi ko naman siya mahal. Kaya nga natukso ako na sa isang dayuhan dito. Dahil sa kanyang halik, nalason ako. At nang ako ay magising, isa na akong ganito. Isang mandarangkal at lahi ng kubot. Yung nararamdaman ko sa dayuhan na yun, ganun din ang nararamdaman ko sa iyo, Albert. Kaya wag mo akong iiwanan. Sumama ka sa akin. Pero Nilda, Marisa, magkaiba tayo ng katauhan. Tao ako at isa kang mandarangkal. Pero pwede naman tayong maging isa. Basta pumayag ka lang sa gusto ko na magsama tayo habang buhay. Pero Marisa... Mamili ka. Ikaw o ang Lolo Pablo mo. Kapag iniwan mo ko, ang Lolo Pablo mong babalikan ko! Para akong naipit sa isang mabigat na sitwasyon na sa isang pagkakamali ay tsak na mapapahamak ako at si Lolo Pablo. Kaya nanaig sa akin ang pagmamahal kay Lolo Pablo. Sumama ako kay Marisa sa isang kondisyon na huwag niyang sasaktan si Lolo Pablo. Nangako naman siya na tutupad sa kanyang pangako. Isinama niya ako sa bundok, sa bagong kuta nila ni Ricardo na mas mataas na bundok pala sila nagkukuta. Nagtayo ng isang malaking kubo roon, kaya nang muli kaming magkaharap ni Ricardo.
Paring Albert, bakit nandito ka? Mahal ko, bakit isinama mo siya rito? Gusto mo ba mapahamak tayo? Hindi tayo mapapahamak, Ricardo. Dahil hindi niya gagawin yun. Dahil mahal na mahal ako ni Albert. Anong mahal ang sinasabi mo? Ako na lang nagmamahal sa iyo ng totoo. Paring Albert, anong kalokohan ang sinasabi ni Marisa? Para hindi ko alam na si Marisa at ang nobya ko na si Nilda ay iisa. Minahal ko si Nilda. Hindi ako papayag na dalawa tayong nagmamahal sa isang babae. Tumigil ka, Ricardo. Noon pa man, ay hindi na kita mahal, kaya naakit ako sa iba. Hindi naman yun nagbabago hanggang ngayon. May iba na akong mahal. At yon ay si Albert. At paano naman ako, Marisa? Inialay ko ang lahat sa iyo. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Ibig sabihin, ay baliwala na yun sa iyo? Mas malaga pa sa iyo si Albert na kailan mo lang nakilala? Sa gibit kong sitwasyon ay nakabuo ako ng ideya, lalo na nang makita kong nag-aaway na sila. Kaya naman nagkunwari ako na talagang sasamahan ko na si Marisa habang buhay. Nakita ko kasing galit na si Ricardo at sobra na ang pagseselos niya sa akin. Si Marisa may gusto na dito na ako tumira. Mula ngayon, ay dito na ako titira. Magsasama na kami ni Marisa habang buhay at ikaw ay magiging alipin namin. Magiging tagasunod. Hindi ako papayag sa gusto niya. Ako ang nagpakahirap tapos iba lang pala ang makikinaban. Mas mabuti pang patayin na lang kita, Albert. Kakalimutan ko ang pagkakaibigan natin. Ayaw ko na ikaw pa ang maging tinik sa aking landas. Tumigil ka, Ricardo. Kagaya ng sinabi ko, mas mahal ko na si Albert. At magsasama kami habang buhay. Lalo pa ngayon, napayag na din siyang maging katulad natin. Tama ka, mahal ko. Gusto ko na ding maging isang mandarangkal. Dahil sa'yo. Yun ang hindi ko papayagang mangyari. Mamamatay ka muna, Albert, bago ka pa maging mandarangkal. Galit na galit si Ricardo nang sugurin ako. Biglang bumaba ang kanyang buhok at ang mga kuko niya ay naging matulis din. Nanlilisik ang mga mata niya habang ang mahabang pangil ay nakalabas. Pero bago siya makalapit sa akin ay hinarang na siya ni Marisa. Galit na galit din sa Marisa nang harapin si Ricardo. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo siyang saktan! Ikaw ang mamamatay! Ang tigas ng ulo mo! Sinabi ko nang hindi kita mahal! Isa ka lang alipin para sa akin! Akin ka lang! Mamamatay ang sino mang aagaw sa'yo! Naging mainit ang pag-aaway ni Marisa at Ricardo. Nagpambuno sila para silang mga aso at pusa na umaangil habang nag-aaway. Ako naman ay nakatayo na lang sa isang sulok habang pinanunood ang pag-aaway nila. Kitang-kita ko na ang mahaba nilang buhok ay pumapasok sa mga butas ng kanilang katawan habang kinakagat nila sa liig ang bawat isa. At makalipas ang mahabang paglalaban, napatay ni Marisa si Ricardo pero agaw buhay din siya. Albert, mahal kita. Sabihin mo na mahal mo din ako. Nilda o Marisa, mahal din kita. Matapos siyang marinig ang aking sinabi ay bahagya siyang ngumiti at ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Nalagutan siya ng hininga, kaya nang matya ko napatay na sila ni Ricardo, ay lumabas ako ng bahay at sinunog ko ang buong bahay upang matupok sila at magkaroon na ng katahimikan ang kanilang kaluluwa. Nang ganap na naabo na ang kubo ay umalis na ako ron. Bumaba ako ng bundok at nagpatuloy na umuwi na sa amin. Hindi ko na ikinento kay Lolo Pablo ang nangyari. Sapat na ang mga pangyayaring yun para magkaroon ng katapusan ng kwento ni Nelda at Marisa, ang misteryosang babae na minsan ko nang minahal.
Ang babae na naging dahilan para makamove on ako sa una kong kabiguan. Sayang nga lang at nagkita kami sa maling panahon at pagkakataon. Pero ang karanasang yon ang hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay.